Kasama natin si Architect Arnold De Asis. At andito tayo sa kanilang hatchery, ang Kinisan. Ang ibig sabihin, architect ng Kinisan ay... Yung kinis yung ano yan? That's the variety term of crabs. Crab, yeah. Ayan. So, itong project na to ay one of a kind. Kung meron man may ganitong project, posibleng bihirang-bihira. Yes. Or posibleng kayo lang din ang may ganito. Hindi naman, meron siguro. Meron naman, okay. Yeah. So, ipapakita ni Architect sa atin yung kanilang hatchery. By the way, andito tayo sa anong taon po ito? Catarman. Mondragon Northern Summer na to. Mondragon Northern Summer. Yeah. Okay. Sige po, Architect. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Hindi daw nakalanding yung aeroplano kahapon. Beach na yun. Ganda ng resort. Oh. Morning. Wow. Morning. Lalakas ang alon. Pacific to? Pacific Ocean. Ang ganda ng resort. Sir, ang ganda. Ang ganda, sir. Welcome. Apa. Swerte nyo, gumanda yung panahon. Gumanda. Architect, lagyan kita ng microphone, ha? Bakit? Ngayon na ba? Start na? Hindi, habang nagkukwento-kwentuhan lang po. Pacific, no, pala to, Architect. No, this is the San Bernardino Strait. That is Luzon na yan. Okay. Ang Pacific is doon, yung east. Ito yung tinatawid doon sa Matnog. Oh, yeah. Ang ano natin ngayon is, dito muna, tingnan niyo yung hatchery. And then we go to the crab farm. Anong tawag doon sa maliliit na crabs? Crablet. Crablet. Yung binibili ng grower? Crablet. Saan nakakarating, Architect, yung crablet? Sa ngayon, hindi pa. Amin pa lang eh. Sarili niyo lang lahat. After all these years, gusto ko rin naman umuwi dito sa probinsya. So, yun. Parang ngayon nagsisisi ako, hindi ko inumpisahan na umpa eh. Hindi ba? Nung bata-bata. Marami na rin akong inano dito sa Catarman. Una kami nagtayo ng Jollibee, yung franchise dyan. And then my brother, we set up a hospital. And then, I'm doing also a subdivision. And then, itong agri naman, yung crab farm, tsaka kakao. Kumusta po yung kakao na may mga ano na kayo? Nag-harvest na kami. Pero yung dami sa YouTube ng kakao din, di ba? Dami na rin kami na meron dito sa Naga, Cavite, Davao. Ito, galing sa Davao itong
Ano po? Sino pong Si mga Dison. Kasi we Addison? develop lupa ni Dison. Kami ang gumawa ng pondo. Parang joint venture. And then the owner is si Sunny, mga Dison. Sabi sa akin, saan ka bang probinsya mo? Meron siyang Samar, pwede yung kakao dyan. Ayun, magtanim ka. Talaga? Oo. Kung marami kayong niyog, sa ilalim ng niyog, pwede yung kakao. Sige, basta akong bibili ng, pagbibilan mo ako ng pananim. Pinigyan na. So, I started planting without any knowledge about pati itong crab, hindi ko maalala kung bakit ako nag-umpisa dyan eh. Kung ba't mo naisip? But you know, there is a friend sa construction din, no? Apo. Singaporean. Minsan, kung nasa Maynila siya, namimili ako ng crab dito, pinapakain. Yung ulam-ulam lang sa bahay. Masarapan siya. Yung kaibigan ko, nung nakatikim siya ng crab, sabi ko, sarap. Dito pala yung pinakamasarap na variety ng crab. Sabi ko, why don't you develop and supply it to Singapore? Singapore is very famous for Nung nag-retire ka architect, sino nung nagtuloy ng construction mo? Second generation na eh. Mga anak mo na? Wala akong anak na, kasi anak kong babae, nag-culinary. Yung mga partners ko, yung mga anak nila, yun na ngayon ang mga presidente. Morning. Eric, si Buddy. Halika, breakfast ka. Morning po. Irene po. Halika, sama ka, breakfast ka. Ngayon ko lang napunta dito, sa Samar. Wow. Samar ngayon lang po. Hanggang doon lang sa San Juanico Bridge. From Leyte. From Leyte. Tumawid lang kami. Sabi ko, tawid lang tayo para masabi ko lang nakarating o ng Samar. Ito naman, this is the northern part of Samar. Pag magbaki ng Tacloban, you go there. Malapit pala ng Sorsogon to. Oh, Pero may mga existing na hatchery ho ba ng crabs? Wala pa. wala pa. Kayo pa lang talaga. Hmm? Kayo pa lang talaga, architect. Ewan ko, somewhere else meron. Pero nung nagpagawa kami nito, ginawa kong consultant yung mga taga-SIFDEC. Siyempre. Punta sila rito. Ako naman, parang meron din akong advantage sa construction. So I did that. What they're saying is, napakaganda raw nung setup namin. Ganito yan. Nanganganak daw yan. Ang egg is about 2 million to 4 million. Parang yung mark. Yan. I-average mo lang sa 3 million na lang. Ang mabubuhay niyan is 3% lang. Ang mag-hatch. Magkano yung 3%? Mga 90,000 90,000. sa 3 million. Dami, di ba? And then, kinulture namin dito, paglipat doon, mga ngalahati pa yun. 45,000 na lang. But can you imagine the 45,000 na? Madami pa rin. Yung 45,000, ito yung linipat nyo sa grow out. Oo. Hindi, sa nursery pa lang. Nursery pa lang yun. Oo. Pero the number is there. Kasi isang alimango lang yan eh. Marami kaming broadstock din naman. Isang fruit stock. Pag yung mga tangke namin dyan, napupuno yan eh. Pero ilang days lang yun, mga 1 month lang, di ba? 1 month. 1 month ililipat na sa nursery. So, pwedeng tuloy-tuloy po yan? Pwede, Yun na nga ang gusto namin ma-achieve eh. Ang gusto namin talaga ma-achieve is full cycle. Wow. From the mother, egg, hatch,
Pag-spawn, mag-hatch, and then palalakihin namin. Pagka ang size niya, meron kuto-kuto, di ba? May langaw-langaw. Munggo sao. Fly size. Ganun ang tawag. 25 cents Oo, size. may piso. Piso size. Yung piso, yun na yung ililipat na namin sa grow out. Kasi hindi nakasya sa sa net. Piso size. Opo. Piso 5 peso size din. Matchbox size. Kaya yung dapat full circle. We have the box also, yung crab condominium. We also have that. Meron din kayo na. Anong ginugrow nyo doon? Yung mga... Basically, the idea is pati doon sa pond, mayroon din kaming ilan. Kasi pagkahuli mo, papark mo muna doon. Tapos dadalhin dito. Ito na yung fattening to make sure na bago mo ilabas, okay na yung quality. But we can also buy yung payat, yung tawag nila water crab. In 2 weeks, pwede patabayin. Pwede na i-dispose. At the same time, the idea is, pag kinuha mo sa box, nyalian mo, sariwa siya. 4 days yung life noon na pwede mo i-travel. So, kung meron kang box, parang every time na kukunin mo para i-pack siya, parang mahaba na yung mo. Kasi ang iba, wag wala ka noon, huhulihin mo, itatabi mo muna. So, manghihina na. By the time na na-deliver mo, it's either ilang hours na lang yung life niya or so delicate na. May mga namamatay ka ng along the way. Whereas kung meron kang ganito, parang mako-control mo yun. So best siya for in preparation for transport. Pero puro area na kakarga mo sa plane. Kasi very short Especially kung may nag-aral sa amin especially kung Singapore, Hong Kong. Kasi yung Chinese mahilig sa crab. Walang restrictions doon sa importation, exportation. Wala. Saka mabilis. Pagdating doon, kailangan may connecting flight. Pagdating doon sa Singapore, meron din silang mga box. May box din sila. Pero wala silang pond. Siyempre, wala silang space. Hanggang sa restaurant siguro may box. Yung iba naman, susupply mo. Yung sa restaurant, yung meron lang sila, di ba? Yung makikita Para aquarium na. Aquarium. Explain mo yung hatchery. Ayan. Andi doon naman yung anong tawag dito? Grow out. Pero yung crab namin, may halong bangus yun. Dalawa, basta na doon sila. So, at least may extra income kami. Actually, yung simple ko is the expenses for doing all this should be taken care of by the sales of bangus. So yung crab would be net profit. It's the income. Yeah. Ano na yan? 100% income na yan. Yeah. Kasi ang technology naman ng bangus meron na di ba? Fry. Saan nagagaling ang fry ninyo? Sarangani. Layo rin Sarangani, fly Plain Tacloban. Kukunin namin sa Tacloban. May mga oxygen na yan. And then, it will stay there for 21 days. Pagka malaki na, bibitawan naman namin sa grow out. Pero malaki rin kita sa bangus. Nilaki rin. Kasi nag-harvest kami pagka full moon. Kasi walang nangingisda. Walang mangingisda. Yan, technique, rin, strategy din. Pagka maraming isda, bumababa ng 20 pesos. Di wag ka muna mag-harvest. Total, nandyan lang naman siya Total.
Pag nag-full moon ba, ilang days po yan, architect? Mga 2 weeks yan eh. 2 weeks. So, pwede yun. Schedule mo na yun. Harvest ka daily. Minsan, uubos ka agad eh. Ubus agad. Kasi hindi rin kami nagbebenta. Parang pumupunta lang sila, isang styrofoam. Akin to Akin to. Ganun lang. Ayoko nung hassle nung... Apo, sino yung mga bumibili ng per boxes? Yung mga towns, meron na yan. Sila na. Meron na yan. Yung mga nagbebenta rin doon. Galing? Tumapatong din sila ng mga 20-30 pesos per kilo. Per kilo. Papalayo, magmamahal. Pamahalang-pamahal. Ang reasoning nila dyan yung transpo. Tableya, mabili. Tablaya. Lalo na yung Christmas, pinagre-regalo nila. Kahit yung traditional tablaya. Pero medyo may mga machine na kami maliliit. Galing din kay Godel. Kay Godel din. Panood kita eh. Kay Godel din. Pero yung si Godel, parang yung kanyang setup ng chocolate. Kuha na, di ba? High-tech na eh. Napanood niyo yung episode ko kay Sir Grover Rosette sa Davao? Hindi. Ay, hindi napanood yun. Dami na rin kasi ng episode mo eh. Pero that's very natural. Walang halo. Walang halo. Ni Sunny Dizon. Sunny Dizon sa Davao, dun sa Crocodile Farm. Oo, siya po yan, no? Ito, nag-aksidente sa motor yan eh. Namatay last year. Last year lang. Last year lang. Ang sabi niya, ang shortage ng kakao is about 1 million tons. Wow. Sa worldwide, Worldwide. Ako naman, nagtanim lang ako. Sabi ko, bukas i-explain. Exciting din yung kakao. Sarap. Ganda. Hindi ko na-expect na ganito kaganda. Ganda, oh. Wow, tignan mo naman, oh, sinik, oh. Sobrang sinik. Sa amin din nakaisip. Dito tayo naman sa mediang malatake. Oh, so, doon ako sa kabila. Oo, doon ka na sa kabila. Thank you. Ayan. Pahinga muna tayo saglit ng 1 hour. Tapos mag-shoot na tayo. Yeah, ito yung hatchery. Hatchery. Crab hatchery. Kasama natin si Architect Arnold De Asis. At andito tayo sa kanilang hatchery, ang Kinisan. Ang ibig sabihin, architect ng Kinisan ay... Ang kinis yung, yan? That's the waray term of crabs. Crab, yeah. Ayan. So, itong project na to ay one of a kind. Yes. Kung meron man may ganitong project, posibleng bihirang-bihira. Yes. Or posibleng kayo lang din ang may ganito. Hindi naman. Meron siguro. Meron naman. Okay. Yeah. So, ipapakita ni architect sa atin yung kanilang hatchery. By the way, andito tayo sa... Anong taon po ito? Catarman. Mondragon Northern Summer na to. Mondragon Northern Summer. Yeah. Okay. Sige po, architect. By the way, si Irene. Hello, Ma'am Irene. Si Irene, siya yung technician namin dito. Yes po. Yeah. She will be the one to explain about the crab hatchery.
Okay. We call it a crab culture. Crab culture. Yeah. Yan. Si Ma'am Irene, ano pong full name niya? Irene Suzette Gasillos Boko po. Medyo Yeah, mahaba. from Eastern Samar. From Eastern Samar. Yes. Anong town pa? Sa Lawaan. Lawaan. Lawaan, Eastern Samar po. He's Oh. an expert in crab hatchery. Yeah, expert talaga si Ma'am Irene in crab hatchery. Ano pong background niyo, Ma'am? Galing daw kayo ng... Actually, galing ako muna na base chemistry yung tinapos ko. Nagtrabaho ako sa Unilab. Okay. Nagtrabaho din ako sa Santi Feeds. Connected na sa aquaculture. Nagaling kayo sa TV. Yes, opo. Okay. Then, after that, nagkaroon ng hatchery dun sa Giwan, East Samar. Pero Okay. naano siya kasi ng bagyo. Then after that, napunta ako ng Sri Lanka. Then, Yun. pagkatapos dito ako kay Sir. Doon ka na Emil. naging expert. Pinadala ako ni Ma'am Emilia Kinisio doon. Aha, okay. From SEFDEC. Oh, I see. Sige po, sir. Ikot mo lang tayo. Ikot tayo. Apa. Yes. Meron kaming maliit na Laboratory. laboratory. Okay. This is one. Ang ganda naman ng opisina yun, ng hatchery. Yes, sir. Kasi kailangan. Kailangan talaga. Ay, ito pa. I-explain mo yung Ito, sir. Ito yung natural food namin. Algae siya. Oh. So, dito ako nag-start para ready para doon sa outdoor So, kinoculture nyo rin yung algae. Yes, opo. So, after that, mga 3 days, dito, scale up ko na siya. Pa-outdoor. Dahan-dahan papuntang outdoor. Kasi pag na-shock, namamatay. When you say Yes. scale up, doon mo na siya pararamihin. Opo. Then, yun. So, ang ano natin is yung water quality natin. Kailangan talaga maano. Kasi Sobrang siya yung maganda dapat. siya yung life ng hatchery. Ang algae natin, ito yung heart. Ito yung heart. Yes, ng hatchery. Okay. Kasi kung wala nito, walang pagkain yung rotifer natin. Yung rotifer kasi natin, yun yung pagkain ng larvae. Yes. Grabe. So, mayroon ka pang ito, eco-culture mo Eco-culture ko, pati para yung kainin ni... Rotifer. Kinoculture ko din si rotifer. Then, anong paano Rotifer. Rotifer. R-O-T-I-F-E-R. Yan. Rotifer. Pagkain siya ng larvae. Para Yung kainin soya. ni larvae. Yes, si soya one. Grabe. Si larvae, sobrang liit nun. Yes. Kung makikita mo ito siya. Ganito. Parang sand lang siya. Dito yung stages. So dito, chine-check namin yan. Wow. May microscope namin kasi chine-check mo yung egg, yung quality ng egg niya. Oo. Yung egg, yung algae. Yes, Ayan, yun, ayan. yung algae. So, punta tayo dito sa Sige, ma'am. para explain ko sa inyo. Apa. Ito sir, ito yung algae. Ito na yun. Opo. Ito yung in-scale up ko na siya. Ano ko lang siya, oo. Kanina lang. Kasi actually nag-collapse siya kasi sobrang ulan. Oh. Di ba masyadong maulan dito. After 3 days, i-scale up ko siya. So, And then, 10 days po dito, architect. Ma'am. Ito pagkain. hindi. Pagkain na to. Pagkain to ng rotifer. Yung sinasabi ko. Sa labas. Oo. Pagkain na to lahat. Opo. Ito, yung rotifer ko, start up lang din. Kasi nag-collapse nga siya eh. Kasi nawalan siya ng pagkain. Oh. Opo. So, ang ginawa ko, nag-start up ulit ako ng ito siya. Ang pagkain ko nito is paste muna. Algae na paste. Concentrated siya. So, ang ginagawa ko, inaano muna siya. Kasi hindi pa kaya Hindi pa kaya. ng algae natin. Then, ayun. Itong ito paste na to, commercially available. Inaano namin sa SEFDEC. Binibili doon Opo. sa SIGDEC. Opo. Yun. Ito muna, yung paste muna yung namin. Pang support lang. Pang support. Yes. While gino-grow itong food talaga nila, yung algae. So, kailangan kasi, sir, prepare tayo sa natural food bago tayo mag-ano ng broodstock. Una yung food. Natural food. Natural Oo. food. Para pag Pag nag-release siya ng Opo. nag-spawn siya, meron kang pagkain May na pagkain. ready. Kung hindi, patay din yun. Ito yung broodstock namin. Oh. Broodstock food. Yeah. When you say broodstock, the mother, Yes, the Ano mother. na yan? Buried na yan. May egg na siya. may egg na. Ang explain ko lang sa inyo kung Yes, paano ma'am. nagme-mate yung crab. Okay.
Interesting. Ang crab kasi, ang matured female, ang ginagawa niya, nagre-release siya ng chemical. Okay. Tinatawag yun na pheromones. Pag yan nag-release na siya, nag-a-attract yan sa lalaki na crab. Ang ginagawa ng lalaki, sumasampay yan sa babae. Okay. Hinahawakan niya. Several days niyang ginagawa yon. Then after, pagkatapos nun, kung ready na yung female crab natin na mag-molt, doon na niya iaano yung capsule of sperm. I-inject niya doon sa vulva ng babae. Then after that, several days din niya aanuhin yan hanggang mag-harden na yung ano niya, yung Shell. shell. Yung shell. Yes. Tapos pag ano na, yung ano natin, yung capsule of sperm, na-store siya mga more than 4 months. 4 months. Hanggang sa ma-fertilized. So Tagal nangyayari pala. yun doon sa Matagal, pero hinuhuli lang namin sa wild yung kasi may ano tayo. pag tingin namin na meron, Yung mother. tatabi na namin dito. Doon kami nag-check. Sine-check namin, ang ginagawa namin, sine-check namin yung ovary niya. Oo. Pag red-orange na siya or orange, nilalagay namin dito. So, first, ang ginagawa namin, bago namin nilagay, syempre, prepare namin muna yung broodstock tank. Yun. Ito na yan. Yes. Ang ginagawa from, sa grow out, dinidisinfect muna namin yan. Yeah. Kasi kailangan disinfected lahat dito sa hatchery. Sa loob. Ilalagay namin dito. Ang purpose ng sand, kasi... Ito pag may yan- sand. Oo, Ito. sand. Ang purpose niyan kasi, sir, kasi pag ready na mag-spawn yung mother natin, Okay. ang ginagawa niya, yung egg niya, nire-release niya sa sand. Ah. Then after that, pagkatapos niya may release dyan, kinukolect niya lahat yan. Paisa-isa. Kukulit niya ulit. Opo, nilalagay niya sa... Kung nakikita niyo yung crab, di ba may abdominal flap siya. Yung hair dyan niya nilalagay yung egg. Yes. Okay. Then, ang anuhin lang natin is, ang gagawin natin, from dito, i-disinfect natin siya ulit. Ilalagay natin siya sa spawner tank. Spawner Dyan. tank. Okay. Mami, ano ko lang, yun palang ang palatandaan na ready yung female, yung mother ay kung nag-molting siya. Oo. Yung babae. Inaantay niya hanggang mag-molt. Pag several days sumampa siya. Oo. Pagka-release niya ng chemical, sasampahan niya. Then after mga several days, pag ready na mag-molt yan, yung babae, pinabatawan siya ng lalaki. Aha. Then pagkatapos niyan, sasampa ulit yung lalaki para i-inject niya yung capsule of sperm. Grabe. Doon sila nag-make. Then, pagkatapos niyan, pag nag-harden na yung shell ng female crab, doon niya lang bibitawan yun. Gano'ng katagal bago mag-harden yung Mga shell? ilang 7 days, gano'n. 7 days. 3 to 7 days, gano'n yung mga ano. Oh, I see. Kaya yung nandyan, buried na yan eh. Parang meron ng itlog. Oo po. Ready na siya mag-spawn. Tapos, Kasi nangyayari yung sinasabi niya kanina. Sa wild yun. So wild. But dito, nakaano na lahat. opo, ready na siya para mag-spawn. Yung actual na mating, wala dito. Wala dito. Sa grow out po siya. Sa Natural. natural. Doon sa Pan Dessert. Doon. Ah, Doon kami doon. kumukuha Doon din, sir, actually sa, ng broodstock. sa grow out din mismo. Yes. Kaya, ang ano namin, yung intention namin is to produce a crab from the mother, i-spawn siya, mag-hatch siya, palalakihin namin dito hanggang mapunta sa nursery and then nursery to grow out. And All then stages. From there, hahanap na naman kami ng mother. Di ba? Oh. Ang iba naman, commercial na. So lahat, meron kayo. Oo, sana. Sana, yun okay. yung long term na ano namin, nakapag-produce na kami ng 2 cycle. Oh, I see. Produce na. Kumusta Kasi po bago yung lang 2 to. cycles, Okay architect? naman. Okay naman. Kaya gano'n nga ini-explain namin na yung, halimbawa, may 3 million kang egg, no? An average of 2 to 4 million ang isang per crab mother. per mother. Yes. Pagka
Ang mahahatch niyan, malilipat namin dito. Architect dito tayo. Ano lang yun 3%. So, sa 3 million, 90,000 lang yan. Grabe. Yung 90,000, pag lipat namin doon, 45,000 lang, 50% Na lang. pa rin. Pagdating doon, mga kalahati pa rin ng hanggang mag-grow out. But So, still, it's about 20,000 pang crab yun. Ang dami pa rin sa isang mother. From yung 40,000 po na yon, anong stage po yun, Architect? Ano na yan? Yung Yung sa langaw-langaw. Langaw-langaw Yung fly size. Opo. Fly size. And then yung magtutuloy into yung grow out. na 20% na ano lang, Half 20,000 of na that, lang. 20,000 something. Oo. Ang size noon parang piso. Piso. Ayan. Kaya naman piso dahil hindi na kasya sa net. So I pag see. nilagay mo doon, hindi na siya makakalabas. But yung piso size, more or less, ano na to, tuloy-tuloy na to, Tuloy-tuloy na hanggang yan. maging Hanggang mature ma-harvest siya, na. hanggang maging ready to eat. I see. Once na nag-spawn na siya, ang gagawin natin, disinfect ulit natin siya. Okay. Para maano yung mga bacteria niyan. Kasi actually yung ano natin dito, yung water management pala dito is every 3 to 4 days, kailangan natin mag-change water. Change water, tapos siphon natin yung mga dumi to make sure na yung bacterial growth maiwasan Matanggal. natin. Okay. At saka Paano yung mag-change ng water? Ilang percent yung tinatanggal? yung ginagawa ko is 50%. 50%. Yes, para hindi lang maano yung sa temperature. Para hindi magbago yung temperature. Chine-check first. Then after dito, pag nag-spawn na siya, disinfect natin, lalagay din. Dito na. Opo. Dito na siya. Kaya ganito yung kulay niya para madilim. Para i-avoid natin yung disturbance niya. Kasi ang nangyayari dito pag nadidisturbo sila, ang spawner natin, ang ginagawa niyan, kinakaskas niya yung egg niya. Ina-abort niya pag ano siya sa disturbo. So kailangan avoid natin yung disturbance para sa mga spawner. So yung spawner natin, ganun din yung water management niya. Every 3 days, ma-change tayo. Tapos umaga and gabi, nag-feed tayo. Pero kailangan tatanggalin natin yung mga pagkain na hindi nila kinakain to avoid pa rin yung bacterial growth and fungal growth. Yan. So dito tumatagal yung spawner natin ng 8 to 11 days. Kasi pag 8 to 11 days, doon na sila nag-hatch. So pag nag-hatch sila, kailangan ready yung natural food natin at saka yung larval rearing tank natin na paglalagyan. So after that, pag nag-hatch sila, i-collect yan. Ino-collecta natin yung ano. Ang density natin is 80 larvae per liter. Saan po sila ililipat? Dito sa larval rearing tank. Dito na. And then ilalagay na rin yung food dito. Opo, naka-ready na siya yung rotifer natin at lalagyan din natin yung algae. Oo. Kasi para may pagkain pa rin si Rotifer. Yes. May pagkain pa rin si rotifer at si larvae may pagkain. So tatlo inaalagaan, ma'am. Yes. Actually. Opo. Tatlo inaalagaan. Kailangan sufficient yung pagkain ng larvae kasi yung critical days niya is 1 to 5 days. 1 to 5 days. So kung kulang yung pagkain mo ng natural food, ang nangyayari, weak yung mga ano mo, yung mga larvae mo kasi ang ano din nito is every 2 to 4 days nagmo-molt sila. That small, nagmo-molt. Yes. Every Para 2 mag-change. days. Kasi Kasi yung lumalaki. Hindi siya lalaki. Yes. So may mga stages tayo. So may stages tayo Zoya 1, 2 hanggang 5. Then pagkatapos ng Zoya 5, magme-megalo pa siya. Ito naman yung critical din nito kasi ang megalopa kasi meron na siyang kagat. Nag-start na siya ng cannibalism. Yun yun. Yun. Paano nyo pini-prevent ang cannibalism? Ang prevent namin to, inaano namin na, nililesen namin, ilalagay sa Hiwa-hiwalay. Yes, ilalagay sa ibang tangke, tapos nilalagyan namin siya ng shelter. Ito, papakita ko sa inyo. Okay. So may taguan sila. Yes. Tapos, isa pa, kailangan sufficient yung food mo. Para hindi sila Yes, magkainan. to avoid them. Ayan, Ito. sir. Kung makikita mo, meron na tayong problem. Ito is ready na para sa nursery. Okay. So ito, inano na natin yung mga 30 days. Ito, Kikita mo.
Ayan, no? Yan. Mga crablet na yan. Crablet na to. Oo. Oo nga. Yan, diba? Crablet na siya. So pag nagstay sila dyan, hindi sila makakain. Oo. Ma-avoid din natin yung cannibalism. Yung kanibalism. Kaya may, yun ang ginagay ko. Net. Tapos kailangan sufficient yung pagkain. Para mabawasan lang natin. Mm-mm. So, ang change water ko din, yung water management ko dito, is every 3 days din, nag-change. Laging 3 days, 3 days. Okay. Ma'am, anong klaseng water ito? Ito is yung seawater. Nagpapump kami, clinoclorinate namin, may treatment to. Then, ginagamitan namin ng filter. Kaya dapat Yun. nasa tabing dagat ka, sir. Talaga. Ma'am. Sufficient. Consultant namin, tinulungan kami maghanap ng area. Hindi pwede marumi Hindi yung... pwede na kung saan-saan lang. Kaya ito, mga 500 meters pa yung pump namin. Kasi talagang yun ang unang-unang Life ng Ah, so, hatchery. pinapump siya, Opo. pero salt water. Salt Water, water. yes. Salt water. So, hindi sa dagat. Dagat. Dagat siya. Sa dagat. Dagat. Pero Seawater. Pupuntang dagat yun. Oo, seawater. doon kami kukuha yung tangke nandyan. May tangke dyan. Oh, I May see. reservoir tayo. Nasa gitna ng dagat yung ano. Hindi naman gitna, but Pero yung dapat may mas hindi maganda. madumi. Hindi madumi. Good quality yung water. Kasi yun yung life ng hatchery mo. Yun yung Parang, life mo eh. sir, ang talagang magsiseryoso dito, talagang totoong seryoso. Pasalamat din ako na may expert, you know. Ako naman, wala akong alam dito. Kasi ano lang to, sir, hobby mo dahil Hobby, retired yeah. ka. Yeah. Pero potential na malaking negosyo. Yeah, kasi ang di ba yung 20,000, di ba? Yeah. Sabihin natin 20,000. Nabibenta yan ng 12 pesos ang isa eh. Wow, 12 times So, wala na sa 20. wild. Sa isang inahin yan, di ba? Isang inahin lang yun. And walang makuha sa wild. Wala. Oo, paano na tayo? So, kailangan natin ng aquaculture para sa Wow. o wala na yung sa wild natin. Kaya yun. This is really farming. Kaya nga, Farming. Pina-farm mo talaga from Modern. other. Yung mga bangos, mga tilapia, na perfect na ng ano yan eh. Ito, hindi pa ito talagang bihira pa. At normally, ang mga nagre-research ay it's either foundation, government institution, or mga universities, di ba? Yung mga research nila. But in your case, privately owned talaga. Yeah. Kami na nag-design ng tangke, lahat, yung piping nito, underground. You know, we have the advantage of that. Dahil dun sa profession nyo, sir. Yeah. Butit yung male, hindi niya kinakain yung female pag naka-molting. Hindi. Pag ready ka, kasi makikipag-mate siya eh. Mga pag-mates. Pero yung ibang ano, pag may naka-ano na, may naka... So yung siguro yung lalaki, sa lalaki, kakainin niya. Ang pag nag-molt kasi, weak yung Crab. crab. Yung weak yung crab. Mga 3 days yan na hindi siya makagalaw. Crab yan. Crab itong mga to. Ayan, lumalang Yung mga lumalangoy. Ilang days po ito, ma'am? At Juliet, ano na siya, Ma'am Juliet. 29 days. So Grabe. bukas, ready na siya for nursery. Kaya pala naka-design na ganito para natural habitat pa rin yung Natural. Oo, nakarangan. Tapos, that is open and close. Kasi Apa. minomonitor din namin yung temperature. Ang temperature. Sir, the structure alone and the mga tanks, malaking investment to. Medyo. Pero Ma'am Juliet, so far very positive itong research Yeah. ninyo. Kailangan maging positive ka lagi para maging positive yung result. Yan. Yan. Wow. Yan. Architect, gaano kalaki yung demand for
yung mga may grow out looking for crablet. Malaki yan. Malaki. Lahat ng mapoproduce mo, mabibenta mo. Mabibenta lahat. Kasi nag-attend ako ng symposium sa Iloilo eh. Galit yung mga kasi walang government support yung hatchery. Pero nandyan yung demand. Kasi lahat naman may mga pond yan eh. Kahit na mga backyard lang. Problema nila, wala silang crablet. That's why we decided to put up a hatchery. Although very challenging, but we're trying to make it work. Pero naman sir, pag na-perfect na to sir, yung market, Nandyan. solo mo. Hindi naman, almost. Maganda kasi yung sir. So it's really starts with the vision, sir, no? Pero you're willing to spend this much para lang. I think that's the drive for us to make this work is there, no? Kaya parang laro lang na napalaki. And we're so lucky na na-invite tayo dito ni Architect. First time kaming makakagawa rin ng ganitong episode, hatchery ng mud crabs. It's something na first time din makikita ng mga audience probably. Yeah, bihira may alam. Kahit dito sa Northern Samar, bihira. Kahit dito, hindi nila alam. Kasi hindi naman to product na everyone would need, no? Unlike bangus and tilapia everywhere, di ba? Kahit ang BIFAR, wala pa nito. Kahit BIFAR, even BIFAR, ha? Yeah. Yung leading agency ng aquaculture ng government natin, wala. Alam ko, wala, no? Nag-stop sila. Nag-try sila, then nag-stop. Kasi parang, yun nga, hindi ganun ka-stable pa yung natin. So, nahihirapan sila. Maka-headache na pala. Willing to invest money. And ang government natin, ang daming research about tilapia. Patong-patong yung research nila about tilapia. Actually, Successful sila. At tilapia. So this is for the food alone. Yeah. Grabe. Kasi parang nagano tayo, 2:1. Isang tangke ng rotifer, dalawang tangke ng algae. Algae. Yes. Ibig sabihin, sir, sooner or later, kulang to. Kaya nga may space pa dito. May space pa. Pakita namin yung crab box. Sige, ano sir? Yung crab condominium. sige. Ayan. So, nakapag-picture na tayo nito, but tignan natin anong difference ng kay Architect. Oh, wow. Wow. Grabe, Architect. Iba. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.